Maring Meli, nabalitaan mo na ba yung tungkol sa nakatakas na preso? Ay, oo nga baga. Ay, Diyos ko, nakakatakot nga eh. Makabigla na lang yung sumulpot dito sa atin. Ang sabi-sabi pa naman, malaki raw ang kaso noon. Pumatay yata. Ano ka ba naman, Mare? Hindi mo ba kilala yun? Anak yun ang namatay na si Mang Pedring, yung panganay. Aba, yun ba si Karen? Yung pumatay sa buong pamilya niya. Siya nga. Ay naku, nakakapanghinayang ang batang yun. Napakasipag pa naman at maganda ring bata. Ewan ko ba kung bakit nagawa niya yun. Ano ba namang alam natin? Hindi naman natin alam ang tunay na kalooban ng tao. Basta ngayon na nakatakas pala siya sa hulugan, dapat mag-ingat tayo. Paniguradong itong bayan natin ang tutumbukin noon na pagtaguan. Liblib pa naman dito. Isa ka ba sa mga napapaisip kung may mga aswang pa kaya sa panahon ngayon? Marami na ang hindi naniniwala sa kanila. Ang sabi pa ng iba, baka sa sinaunang panahon posible. Pero sa panahon ngayon, pwedeng panakot na lang sa mga bata para maniwala sila sa mga magulang nila. Pero anong gagawin mo kapag nalaman mong kagaya ng pag-andar ng panahon ay tumatalino na rin ang mga tulad nila? Ilagay ang inyong mga sagot sa comment section para mabasa namin. Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako nga po pala si David, 35 years old. Isang albularyo at magsasampung taon na ring biyudo. Nang namatay po ang asawa ko sa isang aksidente, akala ko noon tapos na ang buhay pag-ibig ko, Sir Jupiter. Pero hindi ko akalaing nagsisimula pa lang pala ang lahat. Nangyari po ito ilang taon pa lang ang nakalipas. At masasabi ko pong isa ito sa magpapatunay na hanggang ngayon umiiral pa rin talaga ang mga aswang. Sa totoo lang, marami na rin po silang paraan para mabiktima at hindi na basta-basta ang kanilang galawan. Hapon na noon nang lumabas ako para manguha sana ng mga halamang gamot sa bakuran ng aking bahay. Bigla po akong nakaamoy ng kalawang. Dahil nag-aagaw na noon ang dilim at liwanag, kinailangan kong sundan ang pinanggagalingan ng amoy na yun, Sir Jupiter. At kahit alam kong handa ako sa kung anuman ang makikita ko ay labis pa rin ang naging pagkabigla ko nang mapansin ko ang isang babaeng nakahandusay sa ilalim ng damuhan. Duguan siya, magulo ang buhok na nakatakip sa mukha niya. Nakasuot siya ng kulay orange na damit at kahit ko pa man nakikita siya ng buo, may kutob na agad ako kung sino siya at kung saan siya galing. Dahil nung mga oras na yun, laganap sa bayan namin ang balita tungkol sa presong nakatakas sa kulungan. At doon po, Sir Jupiter, nagsimula ang gabing tuluyang bumago sa takbo ng buhay ko. Isang gabing magpapatunay na ang mga nilalang ng dilim ay hindi lang lamang nagtatago sa anino katulad ng dati dahil marunong na rin silang makisalamuha sa tao na parang normal. Kuya, luto na yung hapunan. Tara, kumain na muna tayo. Teka, sino yan kuya? Hindi ko alam. Halika, tulungan mo ko. Mukhang sugatan siya. Kailangan natin siyang gamutin. Ha? Sige kuya. Dito sa higaan, Jason. Anong gagawin natin ngayon kuya? Ikuha mo ako ng tuwalya at palanggana na may tubig. Sige. Nang maiwan ako noon kasama si Karen, agad ko siyang inayos ng pwesto. Sinubukan kong hanapin kung saan nanggagaling ang dugo sa kanyang katawan. Pero kahit anong tingin ko, wala naman akong nakitang sugat. Dahil doon napatingin ako sa mukha niya. Tanda ko, Sir Jupiter, saglit akong natigilan. Kahit madumi ang mukha niya, kitang-kita pa rin ang ganda nito. Matangos ang ilong, mahahaba at natural ang pilik mata. Kahit na ang suot niyang damit ang nagsasabing hindi siya mabuting tao ay hindi ko iyon magawang paniwalaan. May kung ano kasi ako noong nakikitang kakaiba sa itsura niya. Bahagyang kunot ang noo niya kung saan kahit nakapikit ay bakas pa rin ang pagod at paghihirap sa mukha niya. Sakto namang bumalik si Jason, dala ang mga ipinakuha ko, kaya naputol ang pagtitig ko sa babae. Sinimulan ko siyang linisin at nang muli kong sinipat ang katawan niya, umaasang may makikita akong sugat, wala pa rin.
Kaya mas lalong lumalim ang pagtataka ko kung saan nanggaling ang dugo na bumalot sa damit niya. Nang matapos ang lahat at masigurong ligtas naman siya at hindi na kailangang alalahanin ang kalagayan, pumunta ako sa labas ng bahay. Nakatayo sa harap ng nag-aapoy na basurahan habang hawak ang dugo ang damit ng babae. Sandali ko pa itong tinitigan, Sir Jupiter. Sa una may pag-aalinlangan pa ako. Pero sa tuwing naaalala ko ang babaeng nasa loob lamang ng aking bahay, hindi ko mapigilan ang lungkot na bigla na lang sumisiksik sa dibdib ko. Lungkot na hindi ko rin maipaliwanag kung saan nagmumula. Kaya naman tahimik kong inihagis ang damit sa apoy. Kuya, bakit mo sinunog yung damit niya? Hindi naman tayo sigurado sa kalagayan niya, Jason. Huwag natin siyang husgahan dahil lang sa damit na yan. Pero kuya, malinaw naman sa'yo yung babaeng nasa loob ng bahay natin ay isang wanted, hindi ba? Hindi lang basta ang kaso niya. Laganap na nga sa buong bansa ang pangalan at litrato niya. Alam ko naman, pero hindi ko rin alam kung bakit pakiramdam ko. Hindi naman siya masamang tao talaga. Sigurado ka ba, kuya? Alam mo naman, naniniwala ako sa kakayahan mong mabasa ang isang tao eh. Sigurado ako, Jason. Iba talagang pakiramdam ko sa kanya. Sige, may tiwala ako sa'yo. Isa pa, narinig ko rin sa palengke kanina na taga rito daw yan si Karen. Mukhang kilala nga ng lahat ng mga taga-baryo. Kung ganun, lalo lang siyang mabilis na makikilala ng mga taga dito. Oo, tsaka iniisip ko nga din na baka kaya dito siya napadpad. Kasi akala niya ay walang bahay dito sa parting to. Hindi ba't bakanting lote ito noon nung dumating tayo noon dito? Siguro nga. Maging alerto na lang muna tayo sa kanya. Huwag pa rin masyadong kampante na ligtas siyang kasama. Pero hindi rin natin siya basta na lang itataboy. Sige kuya, isa pa, alam mo naman na ako ang number 1 na fan mo. Matulungin ka na nga, mabait pa. Sayang nga eh, kung siguro pinag-aral ka lang noon nila tatay, baka doktor ka na ngayon. Ano ba naman pinagsasabi mo, Jason? Ako ang number 1 fan mo, okay? Tingnan mo nga oh. Magiging isang biologist ka na balang araw. Proud na proud talaga ako sa'yo, bunso. Salamat kuya, idol kasi kita eh. Yun nga lang, dito ako sa modern na paraan ng pagtuklas ng mga bagay-bagay sa paligid. Ayos lang yan. Kahit ano naman ang larangan na piliin mo, alam kong kakayanin mo pa rin makipagsabayan sa ibang tao. Nga pala kuya, dito muna ako ha. Papahinga lang muna ako ng mga ilang buwan bago humanap ng trabaho. Nakakapagod din kasi ang ilang taong pag-aaral eh. Oo naman, walang problema. Masayang inakbayan ko noon ang kapatid ko. Pagkatapos niyon, sabay na kaming pumasok sa loob. Sakto namang sa sandaling yun ay nagmulat na ng mata ang babae. Agad akong lumapit sa kanya. Ilang beses ko siyang tinanong kung ano ang pakiramdam niya pero hindi siya sumagot. Nung una pakurap-kurap lang siya, tila inaayos pa ang paningin at unti-unting sinasanay ang sarili sa paligid. Tahimik lang naman siya, pero bakas sa mukha na parang naguguluhan at wala siyang ideya kung nasaan siya. Nang siguro'y tuluyan ng luminaw ang paningin niya, bigla na lang nanlaki ang mga mata niya. Mabilis siyang bumangon at umurong sa gilid ng kama. Mahigpit niyang niyakap ang sarili at parang sinusubukan niyang protektahan ang sarili mula sa amin. Takot na takot ang mukha nito, nangingilid ang luha sa mga mata. Sino kayo? Anong ginawa niyo sa akin? Nasaan ako? Huwag kang matakot. Hindi ka namin sasaktan. Ako si David. Siya naman ang kapatid kong si Jason. Ikaw, anong pangalan mo? Kailangan ko rin umalis. Sandali. Hindi pwede. Mapapahama ka lalo kapag umalis ka dito. Ano? Alam kong tumakas ka sa kulungan. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka namin isusuplong sa pulis. Totoong sinabi ni kuya, sinunog na nga niya yung damit mo kanina eh, para walang makaalam na nandito ka. Pero bakit niya naman gagawin yun? Kung alam niyo palang takas ako sa kulungan. Dahil baka sakaling kailangan mo ng tulong. Hindi ko kailangan ng tulong. Alis na ako. Oras na umalis ka dito, paniguradong ituturo ka ng mga tao dito sa lugar namin. Mukhang marami pa naman ang nakakakilala sa'yo dito. Laman ka na rin ng mga balita kaya paniguradong makikilala ka ng lahat. Oo nga. Kaya sana, pag-isipan mong mabuti ang plano mong gawin. Hindi ka naman namin pipigilan kung gusto mong umalis. Pero mas ligtas dito kumpara sa kahit anong lugar dito sa bayan namin. Isa akong albularyo.
at bihirang nagagawi dito sa bahay namin. Maliban na lang sa mga sumusundo sa akin para magpagamot. Bahagyang natigilan ng babae at agad na umurong siya sa sulok ng kama. Doon ay kita kong parabang malalim siyang napaisip bago tuluyang tumahimik. Akala ko noon maayos na ang lahat, pero bigla siyang tumayo galing sa pagkakaupo at hindi mapakaling inilibot ang paningin sa paligid. Hinihingal siya ng malakas, parabang may naipon sa kanyang lalamunan kaya pilit niyang hinawakan ang leeg niya kasi mukha na siyang hindi makahinga. Biglang tumama ang paningin niya sa nakabukas na pintuan ng bahay. Mabilis siyang tumakbo patungo roon. Agad naman kaming humabol ni Jason pero huli na. Pagkarating namin sa pintuan, kitang-kita namin ang nakakabiglang pangyayari. Agad niyang sinunggaban ang nakahapong manok sa gilid ng bahay. Winasak niya ang kulungan tsaka dinukot ang manok sa loob. Pareho naman kaming gulat at hindi makapaniwala noon ng kapatid ko. Pero higit pa sa takot at pagkabigla, puno din ako ng pagtataka. Dahil ang huling beses na nakakita ako ng ganoong pangyayari ay noong bata pa lang ako. At yun ay ang araw na patago kong pinapanood ni tatay kung paano niya ginagamot ang isang aswang na lumapit sa kanya. Kuya, anong nangyayari sa kanya? Huwag kang lalapit sa kanya. Bakit? Shit! Sinabi ko na nga ba? Layuan mo ang kapatid ko! Kuya, tulong! Baka ininding niya ako! Sinabi na bitiwan mo siya! Malakas kong hinila palayo ang babae kay Jason, Sir Jupiter. Kahit papaano naman ay nagawa kong maitulak siya noon. Agad akong humarang sa kapatid ko na akmasa ng susugurin muli ng babae. Ramdam na ramdam ko noon ang bigat ng katawan ng babae maging ang lakas ng pagkakahawak niya sa balikat ko para itulak ako palayo. Pero binilit ko pa rin siyang labanan sa abot ng aking makakaya. Hindi naman yun nagtagal, Sir Jupiter, dahil bigla siyang nahinto nang makita niya ang medalyon na suot ko noon. Ang mga medalyon na ginagamit ko upang itaboy ang mga nilalang ng dilim. Para bang may biglang pumasok sa isip niya noon. Hanggang sa unti-unti na siyang umurong na paatras hanggang sa mapaupo sa lupa. Hawak niya ang ulo niya, mahigpit na parang nakikipaglaban sa sarili. Ilang sandali pa napatingin siya sa kanyang mga braso na puno ng dugo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kita sa mukha niya ang gulat at takot na parang dismayado na naman siya sa nakikita niya sa kanyang sarili. Hindi nagtagal, tuloy-tuloy na tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit saglit lang yon dahil bigla din naman siyang nawalan ng malay at bumagsak sa aking mga bisig. Akala ko noon magagalit si Jason sa nangyari. Akala ko sisisihin niya ako dahil pinili kong patuluyin at pagkatiwalaan ang isang babaeng takas sa kulungan. Pero sa halip, siya mismo ang lumapit. Tahimik niya kung tinulungang buhatin ang babae papasok ng bahay. Inihiga niya ito sa kwarto ng maingat. Pagkatapos kinuha niya ang syringe mula sa kanyang mga gamit. Walang tanong o kahit konting paliwanag, kinuhanan niya ng dugo ang babae. Seryoso ang mukha ng kapatid ko habang ginagawa yun. Ako naman ay tahimik lamang na nakapanood sa kanya. Pinagpapalitan ang paningin sa ginagawa ng kapatid ko noon at babaeng muli na namang nababalot ng dugo at walang malay. May kakaiba sa kanya, kuya. Kailangan kong mapag-aralan to. Tama ka. May kakaiba nga sa kanya. May kutob ako sa kung anong nangyari sa kanya, Jason. Ano naman yun, kuya? Natatandaan ko nung bata pa ako. Patago kong pinanood si tatay isang gabi habang may ginagamot siya noon. Pero kahit na bata pa ako noon, kitang-kita ko ang ginagamot ni tatay ay isang lalaking kumakain din ng sariwang laman ng hayop. O, Tao? Sandali. Alam ko yan aswang? Tama, aswang. Yun ang tawag sa kanila. oo, sila nga. Sila lang naman ang kilala sa mundong may kakayanang gumawa ng ganitong bagay. Paano naman tayo makakasiguro dyan? Halika, tulungan mo ako muna saglit. Gagawa tayo ng pausok gamit ang bunot ng niyog. Subukan nating alamin kung tamang hinala ko. O may iba pang dahilan ang nangyayari sa kanya.
Agad akong pumunta sa likod ng bahay at kinuha ang mga gamit na kakailanganin ko. Mabigat ang dibdib ko noon pero pinilit kong maging kalmado. Si Jason naman ay kumuha ng lighter at tinulungan akong sindihan ang 2 bunot ng nyog na magkakaob. Nang sumiklab ang apoy, dahan-dahan itong lumakas hanggang sa tuluyang lumabas ang makapal na usok. Lumapit naman agad ako at nagsimulang bumulong ng mga dasal. Nakapikit ang mga mata ko noon, Sir Jupiter, at taimtim ang ginagawa kong mga panalangin. Sa tabi ko nakatayo si Jason, tahimik, nakaabang at halatang tensyonado habang hinihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Maya-maya pa napansin kong parang sumusunod na sa akin ang galaw ng usok. Kaya naman unti-unti ko na itong ginabayan papunta sa bukas na bintana kung saan walang malay na nakahiga si Karen. Para bang may sariling isip ang usok dahil dahan-dahan itong pumasok sa loob ng silid, umikot sa katawan ng babae, paikot-ikot na para bang may hinahanap. Saglit itong huminto sa bandang ulo niya bago tuluyang tumapat sa kanyang bibig. Ilang sandali pa para bang hinigop ng kanyang hininga ang usok at pumasok yun sa loob ng katawan niya. Pagkatapos noon biglang tumahimik ang lahat na para bang walang nangyari. Doon ako nagtaka, Sir Jupiter. Lumapit ako sa bintana, kunot ang noo habang minamasdan siya. Hanggang sa bigla kong nakita na may kung anong itim na pilit na lumalabas mula sa bibig niya. Sa una maliit lang yun na gumagalaw at parang malagkit. Nang tuluyan niyang ibuka ang bibig niya, doon ko nakita ng malinaw ang itim na bagay na lumabas. Wala itong eksaktong hugis, para lang siyang kumpul ng itim na langis. Makintab, gumagalaw at buhay. Kaya nitong gumapang at biglang tumalon at sa buong buhay ko noon pa lamang ako nakakita ng ganoong nilalang, Sir Jupiter. Akma pa sanang lalapit si Jason para mas makita iyon pero bigla na lang tumalon ang itim na bagay diretso sa akin. Sabay kaming napasigaw sa gulat. Sinubukan kong hawakan ang nilalang pero para itong dumikit sa balat ko. Ramdam ko ang lamig at lagkit nito at mas lalo akong kinilabutan nang maramdaman kong pilit nitong pinapasok ang bibig ko. Halos matumba ako habang pinipigilan ng nilalang. Nanginginig ang mga kamay ko sa takot at pagod. Nakita ko namang tumakbo si Jason papasok ng bahay. Halatang nagpapanik na rin sa mga nangyayari. Maya-maya bumalik siya na may hawak na babasaging garapon. Handa siyang sumalo kung sakali. Kaya naman pinilit kong hilahin ang nilalang palayo sa mukha ko. Masakit ito, Sir Jupiter. Kasi para bang may hinihila akong bagay na nakakapit sa balat ko. Pero para tuluyang makakalas ito sa akin, sinabayan ko ng malakas na sigawang paghila hanggang sa tuluyan ko itong maalis at maihagis palayo. Agad namang sinalo ni Jason ang itim na bagay gamit ang garapon at mabilis itong isinara para ikulong sa loob. Hingal na hingal ako noon, Sir Jupiter. Pawis na pawis at nanginginig sa pagkabigla. Pero kahit ganon, hindi ko napigilan ang kuryosidad ko habang nakatitig ako sa itim na nilalang na gumagalaw-galaw sa loob ng garapon. Kuya, okay ka lang ba? Ayos. Ayos lang ako. Halika sa loob. Magpahinga ka muna doon. Salamat. Kuya, ano to? Bakit may lumalabas na ganitong nilalang sa bibig niya? Nakakita ka na ba ng ganito noon? Hindi pa. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganyang nilalang. Ano kaya to? Alam ko na. Susubukan kong pag-aralan to, kuya. Naitago mo naman ang mga gamit ko dito, di ba? Oo, nandyan lahat sa kahon. Agad na nagkalkal si Jason sa kahon na itinuro ko. Isa-isa niyang inilabas ang mga gamit niya at maingat na inayos sa mesa. Pagkatapos noon, kinuha niya ang garapon at itinabi sa kanya. Matagal niya itong sinuri, pinagmamasdan mula sa iba't ibang anggulo. Tila sinusubukang unawain kung anong klaseng nilalang ang nahuli namin. Ako naman ay napasulyap kay Karen. Nakatihaya sa kama, nakapikit pa rin ang mga mata at mukhang wala pa ring malay. Tahimik ang paligid noon. Tanging ang mahinang paghinga niya lang ang maririnig. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako na ligtas siya o matatakot sa maaaring mangyari kapag siya'y muling magising. Lumipas ang ilang oras, Sir Jupiter, hanggang sa bigla na lang akong tawagin ni Jason.
Seryoso ang mukha niya habang inaayos ang mga gamit sa harap niya. Pagkatapos ay doon niya sinimulang ipaliwanag sa akin ang nalaman niya tungkol sa nilalang na nahuli namin noon. Kuya, base sa klase ng nilalang na nahuli natin, mukhang isa siyang parasite na pumapasok sa katawan ng tao. Hindi ko pa sigurado kung ano ang kaya niyang gawin kapag tuluyan siyang nakapasok. Pero alam naman natin kung paano kumilos sa mga parasite, hindi ba? Wala silang ibang pakay kundi puntiryahin ang utak ng kanilang host. Kapag nagawa nila yon, kaya na nilang kontrolin ang buong katawan nito. Sa madaling sabi, inaagaw nila ang katawan ng tao at sila na ang nagmamay-ari nito. Parasite? Kung ganon, saan naman kaya nanggaling ang ganitong klaseng nilalang? Yan ang hindi ko pa rin alam, kuya. Kakaiba kasi ang uri niya. Hindi ko rin siya maihilin tulad sa kahit anong mga parasite na alam ko sa mundo. Kung ganon, delikado talaga ito, Jason. Mukhang kailangan pa natin tong pag-aralan ng mabuti. Tama, kuya. At saka, may isa pa akong inaalala eh. Ano? Si Ate Karen. Sa ngayon kasi, kuya, hindi natin alam kung ano ang nagawa sa kanya ng nilalang na ito. Mas lalong hindi natin siya pwedeng paalisin dito, Jason. Hindi natin alam kung anong nangyari sa kanya. Baka lalo pang mapahamak ang buong lugar natin kung hahayaan natin siyang makalabas. Mukhang may kakayahan ding lumipat ang nilalang na ito sa ibang tao, kuya. Kagaya na lang ng nangyari sa'yo kanina. Mas mabuti na nga kung dito na lang muna si Ate Karen habang pinag-aaralan pa natin ang nangyari sa kanya. Humakbang ako palapit sa lamesa noon, Sir Jupiter, kung saan nakapatong ang garapon na may kakaibang nilalang sa loob. Tahimik ko itong pinagmasdan, sinusubukang intindihin kung anong klaseng nilalang ang nasa harap ko. Hindi ko rin naman maiwasang isipin kung anong posibleng magawa nito sa isang tao. Kung si Karen lang ba ang nagkaroon nito o kung may iba pa ring biktima sa ibang lugar. Bumigat ang pakiramdam ko sa mga tanong na yon. Pero alam kong wala pa kaming sapat na kaalaman noon. Dahil doon, pinili kong itabi muna ang mga isipin na maaaring magdulot ng takot sa aming magkapatid. Ayoko namang pangunahan ng pangamba ang mga susunod naming hakbang, lalo na't may mga tao sa paligid na maaaring maapektuhan ng nilalang na yon. Sa mga panahong yon, mas pinili kong manatiling kalmado at maghintay ng tamang sagot. Saan ka ba nang galing na nilalang ka? Anong ginagawa mo rito sa mundo namin? Simula ngayon, tatawagin ka na lang muna naming Ugat Dilim. Ugat dilim? Oh, gising ka na pala. Kamusta ang pakiramdam mo? Bakit nandito pa rin ako? Bakit hindi niyo ako isinusuplong sa mga pulis? Mabuti pa, huminahon ka muna, Ate Karen. Hindi naman kami masamang tao. Gaya ng sabi ko sa iyo kanina, ligtas ka dito sa amin. Bakit niyo ginagawa to? Manggagamot ako, Karen. Nung natagpuan kita sa likod ng kubo, duguan ka. Kaya dinala ka namin dito para gamutin. Sandali, kumusta na nga pala ang pakiramdam mo, ate? Hindi ko alam pero maginhawa kung para sa huli kong natatandaan. Mukhang dahil naalis na tong ugat dilim sa katawan mo. Sandali, galing sa akin yung laman ng garapon? Oo, muntik na nga ring atakihin si kuya niya kanina. Mabuti na lang, nagawa pa niyang mapigilan. Sinubukan na siyang pag-aralan ng kapatid ko. Isa siyang biology student, kaya may alam siya sa mga ganitong organismo. Mukhang napasukan ka ng isang parasite, Karen. Hindi lang yun ang kailangan mong malaman. Ang totoo niyan, hindi pa malinaw kung anong pwedeng maging epekto nito sa kanilang napiling host. Pero sigurado naman ngayong maayos na ang pakiramdam mo. Matutulungan mo kami. Ako? Paano ko naman kayo matutulungan? Huwag kang aalis muna ng kubong ito. Delikado ka sa labas. Panigurado akong makikilala ka nila. Hindi ko naman intensyon ng tumakas. Kaya okay lang sa akin na bumalik sa kulungan. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam ang nangyari. Basta nagising na lang ako sa gitna ng gubat. Duguan. At wala akong ideya kung paano man lang ako nakarating doon. Ibig sabihin, wala kang natatandaan kung paano ka nakatakas ng kulungan? Oo. Kanina, Karen, naaalala mo ba kung anong ginawa mo? Hindi. Bakit? Ano bang ginawa ko? Kumain ka ng buhay na manok, Ate Karen. Ano? Palagay ko, hindi ito ang unang beses. Mukhang nung nakita kita sa likod ng bahay na duguan, ganito rin ang nangyari sa'yo. At wala kang naaalala. Hindi Bakit ko naman gagawin yun? Nababaliw na ba ako?
Bakit wala akong maalala? Mukhang iyan ang epekto ng ugat dilim sa host nila, Kuya David. Oras na pasukin ka nito, walang kaalam-alam ang isang taong kinukontrol na sila ng ugat dilim. At hindi man nila gustuhin, pero nagiging isang aswang ang kanilang mga biktima. Aswang? Hindi. Anong gagawin ko? Paano kung may iba nang napahamak dahil sa akin? Huminahon ka muna. Sa ngayon, ang importante, wala na ang nilalang na yan sa katawan mo. Ang mabuti pa, ay tulungan mo na lang kami para pag-aralan pa ito. Ako ang susubok na alamin pa ang ibang kakayahan ng ugat dilim. Palagay ko, sapat naman ang mga kagamitan ko dito sa bahay para mapag-aralan ito. Susubok naman akong humanap ng pangontra o luna sa isang taong nasa nibanan ng isang ugat dilim. Naniniwala akong ang kampo ng dilim ay laging may katapat pa ring ritual para matalo. Bigla akong napalingon sa ugat dilim na nasa loob ng garapon. Hindi ito mapakali. Pilit na naghahanap ng mapaglalabasan, paulit-ulit na gumagalaw sa loob ng parabang may hinahabol o tinatakasan. Ang pinagtataka ko noon, Sir Jupiter, ay kung bakit parang nakakarinig ako ng mga bulong mula sa nilalang na yon. Hindi ko maintindihan ang mga salita nila, pero malinaw sa pakiramdam ko na hindi maganda ang ibig sabihin. Wala naman itong bibig, wala ring mata. Kapag hindi ito gumagalaw, para lamang itong isang patak ng itim na bagay na walang buhay. Pero sa bawat pagkilos nito, ramdam ko ang kakaibang bigat sa paligid. Nang lumingon ako kay Karen, doon ako lalo pang kinabahan. Nakatingin din siya sa ugat dilim, ngunit hindi yon normal na tingin. Parang unti-unti na naman siyang nawawala sa sarili at doon lang siya nakatuon. Hindi kumupurap. Tila wala ng ibang nakikita. Dahil sa kababigla kong binuhat ang garapon at inilayo ito sa kanya. Napakisap-kisap si Karen sa ginawa ko. Tila nagulat at makalipas ang ilang sandali ay saka lamang bumalik sa wisyo. Doon ko napagtanto na may kakaibang ugnayan ng isang host at ang ugat dilim. Mas mabuti siguro, Jason, kung ilayo mo muna kay Karen itong ugat dilim. Pasensya na. Hindi ko namamalayan. Akin itong garapon. Ako na lang muna ang bahala dito. Ate Karen, umuiwas ka na lang rin muna sa ugat dilim. Hindi pa natin alam kung anong kaya nitong gawin sa'yo. Lalo na't hindi rin natin alam kung gaano katagal itong nasa loob ng katawan mo. Naiintindihan ko. Pasensya na. Pasensya ka na din, Karen. Gusto ka lang naming tulungan. Magtiwala ka sana sa amin. Lumipas ang gabi at abala pa rin si Jason sa kanyang pag-aaral tungkol sa ugat dilim. Abala ito sa pagsusuri ng bawat galaw at kilos ng nilalang. Ako naman ay saglit na nagpahinga, humiga sa silya at pinikit ang mata. Sinusubukang alisin ang bigat ng pagod at kaba na dala ng mga nangyari noon. Pero dahil hindi naman ako makatulog, minabuti kong magpahangin muna sa labas. Paglabas ko ng bahay, nakita kong nilalamig siya, kaya naman bumalik ako sandali sa loob ng bahay para kumuha ng balabal. Nang ilagay ko yun sa balikat niya, tumingin siya sa akin at ngumiti ng bahagya. Pero kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata niya. Isang lungkot na hindi kayang itago. Huminga siya ng malalim at nagpasalamat, ngunit kahit ganoon, Sir Jupiter, ramdam ko ang bigat ng nararamdaman niya. Hindi ko naman maintindihan noon kung bakit, pero pakiramdam ko ay awang-awa ako sa kanya kahit hindi ko pa naman ganap na alam ang buong kwento ng buhay niya. Para bang bawat tingin niya sa akin ay nagsasabi ng lihim na sakit at pangungulila niya sa buhay. Bakit hindi ka pumasok sa loob? Masyado nang malamig dito sa labas kapag gabi. Papasok na rin naman ako maya-maya. Ang tagal din kasi nang huling nakalanghap ako ng sariwang hangin ng probinsya eh. Kung sa bagay. Nga pala, huwag ka na masyadong mag-alala sa ugat dilim. Matalinong kapatid ko. Paniguradong pag-aaralan niyang mabuti yon. Eh ikaw, hindi ka ba nag-aalala? Sa totoo lang, natatakot ako. Hindi para sa akin, kundi para sa kapatid ko. Bata pa kasi siya. Marami pa siyang gustong gawin sa buhay, kaya hindi ko siya gustong mapahamak. Naiintindihan kita. Kaya nga hindi niyo na kailangan gawin to eh. Pero kilala ko rin naman ang kapatid ko. Hindi rin siya mapapanatag kung basta ka na lang naming pababayaan. Napakabuti niyo namang magkapatid. Bihira na sa ngayon ang katulad ninyo.
handang tumulong palagi sa mga nangangailangan. Hindi naman kailangang pumili ng tutulungan, hindi ba? Sana marami pang taong katulad ninyo. At sana hindi rin masayang ginagawa niyong pagtulong sa akin. Hindi ko gustong makasakit kahit kailan. Pero ilang beses ko na rin napapansin na may mga pagbabago sa akin. Katulad ng ano? Madalas kong maranasan ang magising ng madaling araw ng nakalipas. Natatandaan ko kung paano ako laging nagigising sa madilim na selda bilang parusa dahil sa mga panggugulo kong ginawa. Na ni katiting ay hindi ko naman maalala. Ilang araw ang pinakamatagal mong nararanasan? 3 araw. Mukhang matagal nang nasa katawan mo ang ugat dilim na yun, Karen. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung paano nakapasok yun sa katawan ko. Kailan mo ba naramdaman ang kauna-unahang beses na nagising kang walang maalala? Ang kauna-unahang beses? Yun ang araw kung kailan nagising kong wala ng bukong pamilya. Lahat sila nakapalibot sa akin. Walang buhay, uwak-wak ang katawan, at walang laman loob. Para silang mga hayop na kinatay sa harapan ko ng gabing yun. Pero ni katiting, wala akong maalala, David. Kahit na alam kong hindi ko kayang gawin yun sa pamilya ko, hindi ko rin mapatunayan kahit sa sarili ko na hindi nga ako ang pumatay sa kanila. Pasensya ka na, Karen. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo. Pero dahil nandito na rin lang naman tayo para malaman ang pwedeng pinagmula ng ugat dilim, baka pwede mong ikwento sa akin ang nangyari bago mawala ang pamilya mo. Galing lang ako nun sa trabaho. Anong klaseng trabaho? Isang waitress sa isang bar sa Maynila. Bakit bigla kang umuwi dito sa probinsya? Dahil nawalan ako ng trabaho nung araw na yon. Isa sa mga customer ko ang nag-alok sa akin ng malaking halaga, pero kapalit ng pag-inom ko kasama siya. Kailangan na kailangan ko ang pera noon dahil may sakit ang kapatid ko, kaya tinanggap ko ang alok niya. Pero hindi ko alam na may kung anong inilagay siya sa inumin ko. Bastang alam ko, nawala na ako ng malay at dinala niya ako sa isang kwarto. Hindi ko alam kung may nangyari dahil nang magising ako, mag-isa na lang ako doon. Ang malinaw lang sa alaala ko, paglabas ko ng kwartong yun, umiikot ng paningin ko. Pakiramdam ko, uhaw na uhaw ako at gutom na gutom. Tanda ko rin sinusubukan akong kausapin ng boss ko noon, pero hindi ko siya marinig. Kaya umalis na lang ako. Paano ka nakauwi? Halos gapangin ko ang daan, David. Wala nang malinaw na makita ang mga mata ko noon. Tandang-tanda ko kung paano ko titigin ng mga nakasalubong kong tao. Na para bang isa silang pagkain na pwedeng magpawi kahit konti sa matinding gutom na nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung paano pa ako nakasakay at nakabiyahe ng bus. Basta simula nung sandaling yun, blanko ng lahat. Wala na akong maalala hanggang sa magising na lang ako sa isang krimeng hindi ko rin maintindihan. Kung paanong napunta ako ron at kung totoo bang wala talaga akong kasalanan o meron. Kung ganon, posibleng yung lalaking yun mismo ang naglagay ng ugat dilim sa katawan mo. Pero hindi ba mas lalong delikado yan, David? Paano kung siya nga? Ibig sabihin ba, naghahanap siya ng mga taong mabibiktima at masasalina ng ugat dilim? Mukhang tama nga ang hinala ko, Kuya David. Ano yun, Jason? Ang ugat dilim. Oras na makapasok sa katawan mo, kaya niyang kontrolin ang katawan mo ng ilang oras. At mas tatagal pa yun habang nasasanay na siya sa kanyang host. Pero sa lahat ng mga parasites na napag-aralan ko, masasabi kong malaki ang epekto nito sa tao. Kung sa karaniwang parasite, manghihina at bababa ang timbang ng kanilang host. Pero ang ugat dilim, siya palalo ang nagbibigay ng lakas sa kanyang host. Pero kapalit nito ay ang matinding uhaw at gutom na mukhang laman at dugo lang ng hayop o tao ang mapagpapalis nun. Ibig sabihin, ang kung sino mang mapasukan ng ugat dilim ay posibleng maging aswang. Ano? At delikado to, Kuya. Base sa mga nakikita kong kilos ng ugat dilim, parang hindi siya namamatay kahit wala sa host niya. Kahit yung mga gamot na sinubukan mong gawin kanina, kahit isa, walang tumatalab. Para bang may mabigat na dumagan sa akin nung mga oras na yun, Sir Jupiter. Hindi ko inaasahan lahat ng mga naririnig ko. May bahagi sa akin na umaasang nagkakamali lang kami, pero kahit hindi pa lubusang napag-aaralan ni Jason ang lahat, sa isip ko, yun din ang posibleng dahilan kung bakit kumakain si Karen ng hilaw na laman ng hayop.
at kung bakit muntik na rin niyang atakihin si Jason. Napatingin naman ako kay Karen. Tahimik siyang nakakagat sa labi. At alam kong kagaya ko, hindi rin niya alam kung ano ang dapat gawin sa mga oras na yon, Sir Jupiter. Doon ko biglang naisip ang isang paraan. Isang huling pagsubok sa bagay na posibleng makapatay sa ugat pilim. Nang sabihin ko iyon sa dalawa, agad na sumang-ayon si Jason habang si Karen naman ay halatang takot at nag-aalala. Sa huli, nagawa ko rin naman siyang makumbinsi kaya napagkasunduan naming ituloy ang plano. Kinabukasan, suot ni Karen ang itim kong jacket. Nakapusod ang buhok at itinago ito sa sombrerong ipinahiram ni Jason. May face mask din siya para walang makakilala sa kanya. Nang masiguro kong ayos na ang lahat, magkasama kaming pumunta sa palengke. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang kaba at pagkabalisa ni Karen, Sir Jupiter. Hindi siya mapakali at kita sa mga mata niya ang malilikot na pagtingin sa paligid na parabang sinusuri niya kung may nakatingin o nagmamasid sa kanya noong sandaling yon. Akala ko ba hindi ka takot na mahuli ng mga pulis? Nung hindi ko pa alam ang tungkol sa ugat dilim, hindi nga ako takot. Pero ngayon, hindi ko mapigilang isipin. Paano na lang kung hindi lang pala isang nasa loob ng katawan ko? Paano kung marami at bigla na lang atakihin ng mga taong makakasalubong ko ngayon? Alam mo, mas lalo akong naniniwala na hindi ka masamang tao. Mabuti na lang pala at pinili kong tulungan ka kesa husgahan. Dahil lang sa kung anong nababalita tungkol sa'yo. Salamat, David, dahil kinaawaan mo ko. Pero hindi ko rin gusto na mapahama kayo magkapatid. Huwag kang mag-alala. Kaya naman namin ang sarili namin. Nga pala, saan ba tayo pupunta muna? Sabi mo kanina may dadaanan muna tayo bago ang pakay natin, di ba? Oo. Heto na nga. Nandito na pala tayo. David, iho. Abay sa wakas ay lumabas ka naman ng iyong bahay. Ilang linggo ka na yatang hindi man lang makasalamuhan namin dito. Pasensya na po, Mang Celso. Marami din po akong gawa nitong mga nakarang araw eh. Nakoy, nabalitaan ko nga. Ang sabi pa nga ni Maring Mili, hindi ka rin daw natanggap ng pasyente ngayon. Hindi po muna. Pahinga lang po saglit dahil nagbabakasyon din po ang kapatid ko ngayon. Nandito na pa si Jason. Opo, Ay, kumusta naman ang kapatid mo? mabuti naman po. Nako, balita ko ay graduate na si Jason. Congratulations sa kapatid mo, David. Salamat ho. Ano nga palang pakay mo dito? Magpapagupit ka ba? Hindi po ako. Eto pong kasama ko. Siya ba? Ay, sige, halika rito. Maupo ka dito, iho. Sige na, Karen. Hintayin na lang kita dito sa gilid. Ay, Diyos ko, babae ka pala. At kilala din kita. Hindi ba't ikaw yung babaeng nakatakas sa kulong? Mang Celso, wag na ho sanang makarating ito sa kahit na sino. Eto ang pera. Sapat ho yan sa isang buwang pangangailangan ninyo. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Maliho ang binibintang sa kanya. At tinutulungan ko siyang patunayan yon ngayon. Kaya wag niyo ho sanang hayaang makalabas ang tungkol dito. Hindi ko naman siya dadalhin dito, Mang Celso, kung alam kong pwede kayong mapahamak. At isa pa, may tiwala ho ako sa inyo. Alam kong hindi niyo ako bibiguin. Alaki ang tiwala at respeto ko sa iyo, David. Dahil sa iyo buhay ang anak kong nagkasakit noon ng malubha. Pero kapag ganitong bagay naman, parang hindi ko naman kaya. Sige na ho, Mang Celso. Tanggapin niyo na ho. Kahit tanawin ko pa itong malaking utang na loob sa inyo habang buhay, walang problema. Magtiwala lang ho kayo sa akin. Ginagawa ko ito para sa lahat. Ay, siya. Basta wag niyong idadamay ang pangalan ko oras na mahuli na siya ng mga pulis, David. Ngayon pa lang ako bumabawi sa anak ko. Hindi ko gustong madawit ang pangalan ko sa masama. Naiintindihan ko, Mang Celso. Maraming salamat po. Malalim akong huminga nang sa wakas ay napapayag ko si Mang Celso kahit nakita ko pa sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Sa huli ay pumayag din siya na ipaliwanag ko kung gaano kahalaga ang gagawin namin. Mabuti na lang at wala nang ibang tao sa barbershop noon kundi siya. Tahimik ang lugar, tanging tunog lang ng electric fan at gunting ang maririnig sa paligid. Isinara ko naman agad ang pinto at binaliktad ang sign na nakasabit sa labas para wala nang pumasok pa. Ayokong may makakita o makaalam sa ginagawa namin.
Pagkatapos noon tumayo ako sa isang tabi at tahimik na nagbantay habang nagsisimula si Mang Celso. Habang lumilipas ang oras, unti-unti kong nakitang nagbabago ang itsura ni Karen. Isa-isang nalalaglag ang mga hibla ng buhok niya sa sahig at sa bawat gupit pakiramdam ko ay mas lalo siyang lumalayo sa babaeng nakita ko noon sa likod ng bahay. Para mapalayo sa kanyang itsura, pinili niyang magpagupit noon ng panlalaki. Maikli, diretso at walang disenyo ng kahit ano. Pagkatapos noon, pinakulayan din niya kay Mang Celso ng blonde ang kanyang buhok, pati na rin ang mga kilay. At habang tumatagal, mas lalong bumabagay ang bagong itsura niya sa maputi at makinis niyang balat. Nang matapos ang lahat, halos hindi ko na siya makilala. Ibang-iba na ang itsura niya. Mas simple, mas tahimik at mas tingtas-tingnan. Sandali naman akong napausal ng panalangin at hinihiling na sana tuluyan nang naiwan sa loob ng barbershop ang babaeng posibleng katakutan ng lahat, kasama ng mga buhok na nagkalat sa sahig. Ayos lang ba? Ano ka ba? Palagay ko nga'y bagay sa'yo ang kahit anong itsura pa ng gupit. Salamat. Walang anuman. Ano, tara na? Sige. Magkasama kaming lumabas ng barbershop at agad na dumiretso sa sadyan namin sa bayan. Ang pakay namin noon ay puntahan ang kaibigan kong si Gabby, ang panganay na kapatid ng aking yumaong asawa. Isa siyang pharmacist at alam kong may posibilidad na makatulong siya sa amin. Matagal ko na siyang kaibigan mula nang lumipat kami sa lugar na yon. Bata pa lang siya, hilig na talaga niya ang paggawa ng mga gamot. Madalas ko siyang makita noon na nagbabasa at nag-eksperimento ng kung ano-ano. At malamang kung nagkaroon lang sana ng sapat na pera ang pamilya nila, alam kong matagal na siyang nasa ganitong propesyon. Pagdating namin sa bahay niya, agad ko siyang nakita sa balkonahe. Nakaupo siya roon, may laptop na nakapatong sa hita at kunot ang mga noo habang nakatitig sa screen. Halatang may iniisip siyang mabigat pero hindi na ako nagatubiling lumapit sa kanya. Gabi, Oh, David, naparito ka. pasensya na. Ngayon lang nakabisita ulit. Ako ang dapat nagsasabi niyan eh. Mula yata nung mamatay si Cecil, hindi na tayo nagkita ulit. Naging abala rin kasi ako sa trabaho eh. Huwag kang mag-alala. Ganon din naman ako. Eh, ano nga palang sadya mo? Kailangan ko sanang tulong mo eh. Para saan? Para sa kanya. Sino siya? Si Karen, kaibigan ko. At may kinakaharap kasi kami ngayon. At alam kong makakatulong ka sa amin. Bakit? Ano ba yun? May nakuha kasi kaming isang parasite. Kakaiba ito. Siguro mas maganda kung sumama ka sa amin para makita mo ng personal. Bakas ang kuryosidad sa mukha ni Gabby noon, Sir Jupiter. Ramdam ko agad na sabik siyang makita ang kakaibang nilalang. Kilala ko siya. Mahilig talaga siyang tumuklas at magsiyasat, lalo na kapag may kinalaman sa mga misteryo at kakaibang bagay. Nakikita ko na nga noon ang mga mata niyang kumikislap sa tuwa at interes oras na makita na niya ang ugat dilim. Sigurado din akong handa siyang suriin ang bawat detalye. Kaya naman hindi na ako nahirapang kumbinsihin siya. Agad kaming bumalik sa bahay at sa pagpasok namin mabilis siyang naglakad patungo sa lamesa kung saan nakapatong ang garapon. Nang makita niya ito, hindi niya naitago ang pagkamangha. Nanlaki ang mga mata niya at bahagyang huminga ng malalim, parang sinusubukang intindihin ang nakikita niya. Lumapit siya ng dahan-dahan, maingat ang bawat galaw, at parang gusto pa nga niyang hawakan ang garapon para mas maramdaman ang nilalang sa loob noon. Ngunit bago niya pa man ito maabot, mabilis siyang napigilan ni Jason. Huwag ka masyadong lumapit, Kuya Gabi. Hindi pa tayo sigurado sa kayang gawin ng ugat dilim. Shit! Saan niyo to nakuha? Kakaiba to. Hindi na importante kung saan namin niya nakuha, Gabi. Kaya kita sinundo para tulungan kami paano patayin ang nilalang na yan. Ano? Papatayin niyo to? Nababaliw na ba kayo? Bakit hindi niyo dalhin sa mga eksperto yan? O kaya naman, isama niyo sa mga auction. Maraming magkaka-interest niyan. Delikado ang parasite na yan, Kuya Gabi.
Hindi to birong nilalang lang. Kaya ba papatayin nyo na lang? Yan lang ang dapat nating gawin. Sandali, hindi ako papatay ng isang parasite na hindi naman ako sigurado kung masama o hindi, David. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klase ng nilalang tapos gusto nyo lang patayin? Kuya, maniwala ka sa amin. Hindi mo magugustuhan na mabuhay pa sa mundo ang ugat dilim na yan. Bakit hindi nilang natin sabihin sa kanyang totoo? Karen, Anong totoo? Hindi bastang nilalang na yan. Oras na makapasok yan sa katawan mo. Mauuhaw ka sa dugo. Magugutom sa laman ng tao. Sa madaling salita, gagawin kanyang aswang. Aswang? Nagpapatawa ba kayo? Panahon pa ni Kupong-Kupong yan eh. totoo ang sinasabi namin, Gabi. Seryoso kayo? Itong bilang na to gagawing aswang ang taong mapapasukan niya? Ano ba kayo mga bata? Naniniwala pa rin kayo sa mga aswang-aswang na yan? Kuya Gabi, totoo ang mga aswang. Bakit ba hindi ka naniniwala? Siguro nga totoo sila. Pero noon pa yon. Wala na yan sa panahon ngayon. Diyan ka nagkakamali. Hindi sila kailanman nawala, Gabi. May iba't ibang paraan na lang sila ng pagbibiktima ng tao. May iba't ibang paraan na rin sila ngayon ng pagpaparami. Tingnan mo ang ugat dilim na yan. Iisipin mo ba na kaya kanyang gawing halimaw sa isang iglap? Alam nyo, tigilan nyo ako sa mga kalokohan nyo. Ang mabuti pa, hayaan yung kunin ko to para mapag-aralan ng mga totoong scientist. Okay lang naman sa akin kung kailangan yung tulong ko. Alam mong hindi ako tatanggi, David. Pero kung papatay ako ng nilalang na walang kalaban-laban, pasensya na, hindi ko kaya. Magsisisi ka oras na gawin mo yan, Gabi. Wala akong pagsisisihan dahil hindi naman ako nakakaisip na patayin ng nilalang na to. Kung hindi ka tutulong, umalis ka na lang. At huwag mong papakialaman ang ugat dilim. Bakit hindi? Papatayin nyo lang naman, di ba? Gabi, pakiusap. Makinig ka na lang sa amin. Kuya Gabi, pasensya ka na sa abala pero umuwi ka na lang siguro. Karen, ayos ka lang ba? Bakit parang namumutla ka? Ate Karen? Ate? Shit! Nangingisay siya, Jason! Halika dito, bilis! Tulungan mo akong buhatin siya! Agad na lumapit sa akin si Jason para tulungan ako kay Karen na unti-unti nang dumadaos-dos sa pagkakasaluko. Pero akmang hahawak pa lang siya nang bigla na lang nagwala ang ugat dilim mula sa loob ng garapon. Kitang-kita ko agad ang pagkagulat ni Gabi sa mga nangyari. Bumaling siya, unang tingin kay Karen, saka naman inilipat sa nagwawalang nilalang. Halatang halata sa kanya sa puntong yon ang pagtataka pero pati na rin ang hindi makapaniwala sa nakikita niya. Inihiga ko naman si Karen sa sahig habang si Jason ay nakatayo sa tabi, handang tumulong. Tumakbo ako para kunin ang mga halamang gamot saka naghanap ng pwedeng panlunas. Nang makita ko ang isang bote ng langis na pantaboy ng masamang espiritu, agad ko itong ipinahid sa pulso ko, sa noo at dibdib ni Karen. Kasabay ng mga bulong ng panalangin, pero walang nangyari. Tuloy-tuloy pa rin ang panginginig ng katawan niya at ang paninigas ng mga kalamnan. Tumitirik pa ang mga mata niya at kahit anong gawin kong haplos ay hindi nakakatulong. Litong-lito ako noon, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung ano ang gagawin o paano siya matutulungan. Samantala nang makabawi sa gulat, si Gabi lumapit na rin siya kay Karen. Kinuha niya ang ilang gamot mula sa bag niya at itinusok kay Karen pero gaya ng una, wala rin namang naging epekto. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya noon, Sir Jupiter, at nakikiusap sa kanya gamit ang isip ko na lumaban. Ang hirap na rin kasi niyang pagmasdan, Sir Jupiter, dahil para bang unti-unti itong natutuyot at parang dahan-dahan siyang nauupos tapos wala akong magawa kundi manood. Halos lahat kami ay nagulat nang biglang mabasag ang garapon at tuluyang nakawala ang ugat dilim. Ang bilis ng pangyayari noon, Sir Jupiter. Kahit pinagtulungan namin ni Jason na mahabol at muling mahuli ang nilalang, huli na dahil nakapasok na agad ito sa nakabukas na bibig ni Karen. Kitang-kita ko pa ang paggapang nito sa sentido ni Karen. Pagkatapos ay lalo itong nanginig at parang hindi alam kung ano ang nangyayari sa katawan niya. Sinubukan naman naming bantayan ang bawat galaw niya pero sa halip, tahimik lang siya hanggang sa unti-unti nang huminto ang panginginig ng katawan niya. Ngunit ang nababahala ako noon, Sir Jupiter, ay kung ano ang mangyayari sa oras na magising na siya.
Kaya naman kahit labag sa kalooban ko, alam ko naman ang kailangan kong gawin at yun ang protektahan ang aming mga sarili laban sa posibleng kahinatnan ni Karen. Agad kong kinuha noon ang kadena sa ilalim ng lababo at iginapos siya sa isang bangko para siguruhin hindi siya makapinsala ng iba habang hindi pa namin alam kung ano ang susunod na gagawin. Anong ginagawa mo, David? Kailangan natin siyang itali. Kung hindi, pare-pareho niya tayong masasaktan dito. At alam kong hindi rin niya gustong mangyari yun. Pero bakit? Nabanggit na namin sa'yo, Kuya Gabi. Hindi biro ang ugat dilim na yun. Hindi ka namin pinipilit na tumulong. Pero hindi kami lalapit sa'yo kung alam namin kaya naming lutasin ito. Kaibigan kita, Gabi. Kilala mo ako. Alam mong hindi ko sasabihing delikado ang isang bagay na hindi ako sigurado. Ano bang gamot ang kailangan nyo? Isang gamot na pwedeng makapatay sa ugat dilim. Marami na akong sinubukang halamang gamot pero kahit isa, wala man lang nakakaapekto sa ugat dilim. Susubukan ko makakaya ko. Salamat. Kung noong una ay may bakas pa ng pananabik sa mukha ni Gabi, sa puntong yun ay halata na ang pagod at pag-aalinlangan. Para bang ginagawa na lang niya ang lahat dahil kailangan. Hindi dahil gusto pa niya. Hindi nagtagal, muli kaming naging abala sa paghahanap ng posibleng gamot para sa ugat dilim, habang sina Jason at Gabby ay nakatuon sa kanilang ginagawa. Tahimik, seryoso at halatang nag-iisip. Ako naman ay nanatili sa gilid. Pinipigilan ko ang sarili kong huminga ng malalim habang nakatingin kay Karen. Ilang araw pa lamang ang nakalilipas mula nang una ko siyang makasama, pero hindi ko maunawaan kung bakit pakiramdam ko ay napakalapit na niya sa akin. Para bang matagal ko na siyang kilala, kahit alam kong hindi yun totoo. Alam kong mahirap ipaliwanag yun sa iba, pero sa mga sandaling yun, malinaw sa akin na naroon ako sa puntong kaya kong isugal ang lahat para lamang sa kanya. Hindi naman kasi mahirap mahalin si Karen, Sir Jupiter. Kung kikilalanin siya ng gusto, makikita sa kanya ang isang buong taong sugatan. Pagod, pero patuloy pa ring lumalaban sa buhay. Handa siyang tanggapin lahat ng sisi ng walang pagrereklamo dahil maging siya, iniisip niyang kulang pa lahat ng pagod niya. Lahat ng pag-aalala at pag-aalagang ibinibigay niya sa ibang tao. At nakikita ko yun, Sir Jupiter. Nakikita ko kung paano niya isipin lagi ang kapakanan ng iba at halos hindi na mahalaga sa kanya ang sarili niya. Siguro dahil albularyo ako, nasanay na akong basahin ang mga tao. Madali kong maramdaman kung alin ang may masamang balak, alin ang may busilak na puso. At noong marinig ko sa kanya ang mga masasakit na pinagdaanan niya sa buhay, malinaw sa akin kung gaano siya kabuting tao. Maging ang lungkot na alam kong kinikim-kim lang niya din noon. Lumipas ang ilang oras at nagising na si Karen. Sa unang pagmulat pa lang ng mga mata niya, bigla siyang bumangon at akmang aabutin ako sa marahas na paraan. Malakas ang kalansing ng mga kadena na nakagapos sa bewang, paa at mga balikat niya habang pilit siyang kumakawala. Nanggigigil ang mga panga, halos magdikit ang mga ngipin sa diin. Naninigas ang mga daliri habang inaabot niya ako at alam kong anumang oras noon, handa na siyang manakip. Lalo na at ang bawat galaw niya noon ay puno ng galit. Malakas din ito, bagay na hindi ko akalain sa isang taong ilang oras na nawala ng malay at halos mawalan na ng tubig sa katawan ng ilang minuto. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ng mga oras na yon ang matinding gutom at uhaw, Sir Jupiter. Hindi yun karaniwang tingin ng isang tao. May kung anong kakaiba at mapanganib na nakapaloob doon. Ramdam ko rin na oras na lumapit ako ng kahit isang hakbang lang palapit sa kanya ay sapat na para hindi na niya ako pakawalan. Kaya naman ang sandaling yon, alam ko na rin na hindi na si Karen ang kaharap ko at kung maibabalik pa siya, wala na rin kasiguraduhan. Karen, ako ito si David. Kung naririnig mo ko, huwag mong hayaang pangunahan ka ng ugat dilim sa katawan mo. Labanan mo siya. Huli ka na, David. Akin ang katawang to.
Lubayan mong katawan na yan! Hindi mo siya pag-aari! Hindi mo ko mauutusan, David. Ang katulad mo ay malungkot lamang. Sabik sa taong magmamahal sa'yo. Isang babaeng makakasama mo habang buhay. Ang nararamdaman mo sa babaeng to ay pagkasabik lamang. Katulad mo, nasasabik lang din ako. Pero bago mo pa siya makilala, sa akin na siya noon pa. Anong pinagsasabi mo? Huwag kayong magpapadala sa mga sinasabi niya. Bakit, David? Natatakot ka ba sa katotohanan? Kung akala mo ay marunong kang bumasa ng tao, mas bihasa ako dyan. Alam ko ang lahat ng laman ng utak mo ngayon. Kung hindi pa nga ako nakakapili ng aking magiging tirahan, hindi ako magdadalawang isip na kunin ka! Ibig sabihin, hindi ka pwedeng tumira sa iba't ibang tao? Mga tanga! Akala nyo ba ay may magagawa kayong pagbabago kung mapatay ninyo ako? Ang isang katulad ko ay para lamang sa isang tao. At oras na masakop ko na ng tuluyan ang babae ito, magiging isa na kami. Ang katawan niya ay mananatiling buhay, ngunit ang utak niya ay akin. Kung ganun, bakit sinubukan mong pumasok sa katawan ni Kuya? Tinuturuan ko lamang ng leksyon si David. Hindi mo yata alam na nakasalalay na sa akin ang lakas ng babaeng to. Ang mga oras na wala ako sa katawan niya, mauubos ang kanyang laman. Matutuyo ang tubig na dumadaloy sa mga ugat niya. Mamamatay siya at kakailanganin kong muli na humanap ng panibagong katawan. Sandali, hindi ko pa rin maintindihan. Ibig sabihin nyo ba, yung katawan na yan ay matagal nang pinamamahayan ng ugat dilim? Ganun na nga. Kaya nga hindi tayo pwedeng magpabaya. Lalo na ngayon, Kuya. Dahil mukhang mamamatay si Ate Karen kung wala sa katawan niya ang ugat dilim. Pero ang ugat dilim ang hahanap lang ng bagong host niya at hindi man lang maaapektuhan. Sandali. Kuya, may mga taong paparating. Ano? Shit, sila mang tupi yan. Sinasabi ko na nga ba, madadamay talaga ako dito. Nandito ka na, Gabi. Ano pa bang magagawa mo? At saka wala naman tayong ginagawang masama, Kuya Gabi. Para sa buong bayan naman itong ginagawa natin eh. Palagay mo naman ba makikinig ang mga yan sa atin? Susubukan natin. Wala na rin naman tayong magagawa pa, hindi ba? Ay, bahala na kayo. David! Jason! Ilabas ninyo ang takas na preso. Alam naming nandyan siya! Oo nga, ilabas mo na siya, David. Isusuko na natin siya sa mga pulis. Mang Tupe, wala ho dito ang hinahanap ninyo. Huwag ka na magsinungaling pa, David. Hinabi sa amin ni Celso ang totoo. Pasensya ka na, David. Pero mapapahamak ang mga tao sa lugar na ito dahil sa ginagawa mo. Hindi ninyo naiintindihan. Alam nyo namang hindi ako gagawa ng bagay na ikapapahamak ninyo. Anong tawag mo sa ginagawa mo ngayon, iho? Pinapatira mo pa sa pamamahay mo ang isang kriminal na isang mamamatay tao? Ginagawa ko lang ho ang mas makabubuti sa nakararami. David, nilirespeto ka namin. Alam naming mabuti kang tao. Matulungin ka sa kapwa. Pero sa pagtulong mo sa isang kriminal, ay para ka na rin kriminal. Mang Tupe, wala ho siyang kasalanan. Mabuti siyang tao. Kung pwede ko lang sabihin sa inyong rason, gagawin ko. Pero mas mabuti na ang hindi kayo madamay. Ano bang pinagsasasabi mo? Ang mabuti pa, ilabas mo ang babae yan. Matagal na siyang itinakwil ng lugar na ito. Hindi ho pwede. Mang Tupe, pasensya na ho. Pero para sa inyo din naman ito. Hindi na kami madadala ng mga ganyang salita mo, David. Siguro ay binabahay mo na ang babaeng yon, kaya ganun mo na lang siya ipagtanggol. Papasukin mo kami, David! Ilawas mo na ang babaeng yan! Malalim akong humugot ng hininga habang pinagmamasdan ng mga galit nilang mukha noon, Sir Jupiter. Lahat sila, tandang-tanda kong puno ng galit at paghusga. Maliban na lamang kay Mang Celso na mas nangingibabaw ang pag-aalala, pati na rin ang hiya tuwing tatama ang paningin sa akin. Sa isip ko noon, Sir Jupiter, siguro ay panahon na rin para malaman ng iba ang tunay na kalagayan ni Karen. Baka sakaling kapag nalaman nila ang katotohanan, magising sila at ma-realize ang aming pinupunto. Kaya nang itulak ako ni Aling Mirna at sa pilitan nilang buksan ang pinto ng bahay, hindi ko na sila pinigilan. Hinayaan ko na lamang silang pumasok. Si Gabi ay halatang naguluhan noon. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o magtatago. Pero dahil nasa bungad na si Mang Tupe, wala na siyang nagawa kundi manatili sa kinatatayuan niya.
Si Jason naman ay mabilis na pumunta sa pintuan ng kwarto kung saan sa loob ay nandoon si Karen. Hinawakan niya yun at pilit na hinarangan. Sinubukang pigilan sina Aling Melly, ngunit wala rin siyang nagawa ng itulak siya ni Mang Tope at marahas na binuksan ng pinto. Doon na nga bumungad sa kanila ang nakakadenang katawan ni Karen at muling umigting ang mga kalamnan niya habang pilit na kumakalawa. Umaatungal at inaabot sila Aling Melly na siyang nasa bukana ng pintuan. Ang tunog ng kadenang pilit niyang inaalis sa katawan at ang galit sa kanyang mga mata ay sapat na para mapatahimik ang lahat. Anong nangyayari sa kanya? Sinabi ko na sa inyo, mas mabuti kung hindi niyo na lang alam ang nangyayari dito. Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Bakit siya nakagapos at parang hayop umasta? May nilalang ho ang sumanib sa katawan niya ngayon. At oras na nasa loob ito ng katawan niya, hindi niya makukontrol ang sarili. Nilalang, pinaglololo ko po ba kami? Ang sabihin nyo, baka nagkukunwari lang yan para taputin tayo. Wala akong mananakot sa inyo, Aling Merna. Kung hindi kayo pumunta dito ngayon, tinatago na nga ho namin sa inyo para kami na lang po ang lumutas ng problema para hindi na kayo madamay. Sandali! Anong dinalang bang sumanib sa kanya, David? Isang ugat dilim. Ugat dilim? Ano yon? Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang salita. Mahirap pong ipaliwanag. Pero isa po siyang nilalang na kayang gawing aswang ang kung sino mang mapapasukan nito. Aswang! Totoo ho yan. Sa una hindi rin ako naniniwala. Pero nakita ko mismo ng mga mata ko yung ugat dilim. Pati na rin kung paano siya biglang pumasok sa bibig ni Karen. At naging ganyan na lang siya bigla. O hindi biro ang sinasabi ninyo. Alam kong isa kang albularyo, David. Pero anong alam mo sa mga aswang na nilalang? Sapat ho ang kaalaman ko para masabi na delikado kayo kung patuloy ninyong aadangan ang mga kailangan naming gawin. Sandali. Iho, ano bang binabalak nyo sa kanya? Kailangan ho naming mapalabas muli sa katawan niya ang ugat dilim. Kailangan din naming makaisip kung paano mapapatay ang nilalang na ito nang hindi ikapapahamak ni Karen. Bakit ba masyado mo siyang inaalala? Kung isa pala siyang aswang, bakit hindi na lang natin siya patayin? Mas masama pa lalo ang mangyayari sa mundo kung dadalhin natin siya sa mga pulis at doon pa siya mambiktima. Naririnig niyo ho bang sinasabi niyo, Aling Merna? Akala ko ba ayaw niyo sa mamamatay tao? Bakit ngayon gusto niyong pumatay? Iba ang pagpatay sa isang aswang kaysa sa pagpaslang sa mga taong walang kalaban-laban. Hindi ho kasalanan ni Karen ang nangyari sa pamilya niya. Ang ugat dilim mismo ang umutos sa kanyang gawin yon. Hindi niya kasalanan ang nangyari. Paano ka naman nakakasiguro yan, Iho? Baka naman masyado ka lang nagpapadala sa babaeng yan. Hindi lang ho ako mahilig manghusga, Aling Melly. Yun ho ang rason kaya naniniwala ako wala siyang kasalanan. Aba, sinasabi mo bang mapanghusga ako? Ang punto ko lang naman ho ay pagbigyan ninyo si Karen na patunayan sa inyong wala siyang kasalanan. Hindi naman ho kayo mga bagong henerasyon para hindi maging bukas sa usapin tungkol sa aswang. Alam kong alam ninyong totoo sila. Pero matagal na silang wala sa mundo, David. Wala na kang naniniwala sa kanila. Para sa mga bagong henerasyon, mga kwentong panakot na lang ang mga aswang. Hindi ho ibig sabihin niya na hindi nila kayang bumalik sa mundo natin. Mang Tope, isa ho kayong kapitan ng barangay na to. Palalampasin niyo ba ang ganitong bagay nang hindi pinag-iisipan? Magtupe, kilala niyo ho ang kuya ko. Hindi siya magsisinungaling sa inyo para sa wala. Pagbigyan niyo na ho kami. Tope, bakit hindi muna natin sila samahan? Alamin natin ang tunay na kalagayan ni Karen. Hindi rin naman maganda na ipagwalang bahala natin ito. Kung susuway tayo kay David at sa huli ay malaman nating tama siya na isang ang aswang si Karen, hindi rin natin siya may aalis sa lugar natin. Baka nga lalo tayong mapapahamak. Kung papayag po kayo, may naisip na ako kung paraan. Ano naman yon? Kuya, hindi ba't napalabas mo noon ang ugat dilim sa katawan ni Ate Karen? Paano kung ang mga dasal mong ginawa noon ang makapagpapaahon sa kanya sa katawan ni Ate? Tama ka. Posible nga yan. At isa pa, sinabi niya sa atin kanina na oras na mamatay si Karen. Walang epekto yun sa ugat dilim. Paano kung ang ugat dilim ang patay natin? Sa ganon, hindi na siya hahanapin pa ng katawan ni Karen dahil patay na siya. Tama! Malamang kaya madalas nawawala sa sarili si Ate Karen kahit sa simpleng pagtitig lang sa ugat dilim na nasa loob ng garapon. Siguro ay dahil ang ugat dilim mismo ang naghahanap sa kanya at nadadala ang katawan niya sa mga tawag nito. Ibig sabihin, kung mapapatay ang ugat dilim na yon, wala nang aakit sa katawan ni Karen. Kaya pwede siyang makaligtas. Ganon na nga.
Ang gusto ko lang naman ay makasiguro na maayos at ligtas ang lugar natin, David. Kung yan sa palagay niyo ang paraan, handa akong tumulong. Sige. Ngayong gabi mismo, gagawin natin ang kung anumang binabalak ninyo. Pero oras na hindi yan magtagumpay, wala na akong magagawa kundi ang tumawag ng mga pulis para ipadampot si Karen. Di kaya naman ay tumawag ng ibang albularyo para patayin siya. Mariin akong napalunok nang marinig ko yun, Sir Jupiter. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko, pero alam kong wala na ring panahon para umatras. Kaya agad kaming naghandang lahat para sa susunod na gagawin. Hinila namin palabas si Karen kahit nakagapos pa rin siya sa bangko. Hirap na hirap siyang gumalaw, pero pilit pa rin siyang nagpupumiglas. Paglabas namin ng bahay, gumawa kami ng malaking bilog sa lupa at doon namin siya inilagay sa mismong gitna. Muli naman akong gumawa ng pausok gamit ang dalawang makakaob na bunot ng nyog. Nilagyan ko yun ng insenso at kamangyang, pati na rin ng mga tuyong dahon ng palapas. Nang sumiklab ang apoy at magsimulang lumbas ang usok, sinimulan ko na itong dasalan. Paulit-ulit kong binulong ang mga panalangin ko noon, Sir Jupiter. Nakapikit ang mga mata ko habang pinipilit kong ituon ang isip ko. Unti-unti muli kong nakontrol ang galaw ng usok at dahan-dahan ko itong pinalapit kay Karen na nakagapos sa gitna ng ilog. Malakas siyang sumisigaw habang papalapit ang usok sa kanya. Puno ng sakit at galit ang boses niya. Tinis ko ang mga sigaw niya at pinilit kong huwag tumigil kahit alam kong nasasaktan na siya sa mga oras na yun. Mabigat sa loob ko ang ginagawa ko pero alam kong kailangan. Nang bumaling ako sa mga kasama ko, kita ko sa kanilang mga mukhang matinding kaba. Mahigpit nilang hawak ang mga garapon, handang sumalo sa anumang lalabas. Nakatayo sila sa kani-kanilang pwesto, nakaabang sa susunod na mangyayari. Eksaktong gaya ng itinuro ni Jason kung paano muling mahuhuli ang ugat dilim kung sakaling ito'y lumabas muli. Lumabas ka sa katawan na yan, halimaw! Hindi niyo ako mapapalis ng basta-basta sa katawan ng babaeng ito. Mahina na siya. Kailangan niya na ako. Ikaw, David, alam kong may pakialam ka sa babaeng ito. Hindi mo siya gustong mamatay. Paano kung hindi gumana ang mga plano mo at mabigo ka lang? Paniguradong nararamdaman mo na naman ang sakit ng mawalan. Katulad ng naramdaman mo nang mawala ang iyong asawa, hindi ba? Manahimik ka! Wala kang alam sa buhay ko. Kaya hindi ako magpapadala sa'yo. Hindi mo ba nakikitang madami kami ngayon? Oo nga, hindi ka ba natatakot, ha? Lahat kaming nandito, walang ibang gustong gawin ngayon kundi ang patayin ka. Sinungaling! Ano? Alam ko ang nasa kalooban mo ngayon, Gabi. At yun ay walang iba kundi pera. Tama ba ako? Ano bang pinagsasabi mo? Akala mo ba maiisan mo kung aswang ka? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam kong kating-kati ka nang mahuli ako at pagkatapos ay itatakbo mo ko para itakas at pagkakitaan. Hindi totoo yan! Huwag ka nang magmalinis. Hindi naman importante talaga sa iyong kaligtasan ng kahit sino. Wala kang pakialam kung sino man ang pwedeng mapahamak. Totoo ba ito, Gabi? Balak mong ipahamak ang buong bayan natin para sa pera? Oh, hindi oh! Huwag kayong basta-bastang maniniwala sa kanya. Sinusubukan lang niya tayong guluhin. Pagkasabi ko noon, mas lalo kong binagdiinan ang bawat dasal na binibigkas ko. Hindi ko na binababa ang boses ko para bang gusto kong marinig yon ng mismong nilalang na nasa loob ni Karen. Kasabay noon, lalo pang kumapal ang usok mula sa bunot. Mabilis nitong pinalibutan ang buong katawan ni Karen at muli siyang napasigaw sa matinding sakit. Habang taimtim akong nagdarasal, Sir Jupiter, at ramdam ko rin ang takot ng mga kasama ko. Hindi man sila nagsasalita ng malakas, naririnig ko ang pabulong nilang mga panalangin. Nanginginig ang boses nila, pero malinaw ang paghingi nila ng tulong. Dahil sa pinagsama-samang dasal namin, mas lalo pang kumapal ang usok at diretso itong pumasok sa ilong ni Karen. Para bang may hinahatak palabas mula sa loob ng kanyang katawan.
Hindi nagtagal nakita ko ang unti-unting pag-umbok sa sentido ni Karen. Parang may gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Sunod noon bigla siyang napabuka ng malaki ang bibig at doon muling lumabas ang itim na nilalang. Kita ko kung paano ito gumapang palabas ng kanyang bunganga. Dumaan sa kanyang dibdib, pababa sa tiyan at tuluyang bumagsak sa lupa. Napasigaw sa takot sina Aling Meli at Aling Mirna. Halos umurong sila sa kinatatayuan nila pero agad silang sinigawan ni Mang Tupi. Mariin niya silang pinaalalahanan na manatiling alerto at huwag bibitiw sa hawak nila. Sa puntong yon, alam naming lahat na hindi patapos ang laban. Itinigil ko noon ang ritual at agad akong kumuha ng isa pang garapon. Mahigpit ko yung hinawakan habang inihahanda ang sarili ko. Handang hulihin ang ugat dilim sakaling tumalon ito sa akin. Pero mabilis kong napagtanto na hindi basta-basta ang nilalang na iyon. Masyado itong matalino. Para bang isa-isa pa kaming sinusukat. Hinahanap kung sino sa amin ang pinakamahina. Nang tumapat ito kay Aling Meli na noon ay nanginginig na sa takot, doon na tuluyang nagkagulo ang lahat. Bigla siyang napasigaw at tumakbo palayo. Sa sobrang takot ay nahulog pa mula sa kanyang kamay ang garapon. Kumaripas siya ng takbo pero huli na ang lahat. Sa isang iglap, tumalon ang ugat dilim at dumikit sa kanyang likod. Agad kaming sumugod para tulungan siya. Pilit naming inabot ang nilalang para alisin. Ngunit nang mauna si Mang Celso at subukan itong hilahin gamit ang lakas, bigla na lamang siyang napatalsik. Sa halip na maalis ang ugat dilim, mas lalo pa itong kumapit sa balat ni Aling Meli. Dahil malayo ang pwesto ko noon, huli na rin akong nakalapit. Pero sa harap mismo ng aking mga mata tuluyan ng gumapang ang ugat dilim at pumasok sa bibig ni Aling Meli. Napahinto ako sa kinatatayuan ko, nanlalamig ang buong katawan ko at bago pa ako makakilos o makapagsalita, bigla niya akong hinarap at walang babala. Siya ka talaga, bakialamero! Kuya, Magtupi! Tulungan niya ako! Si Kuya! Ano bang laban natin sa aswang na yan? So, wala na kayong gagawin? Isa ka pa, Jason! Isa ka pa rin ang mapapagbalik kayo! Bakit hindi mo sabihin sa kuya mo ang totoo? Ha? Hindi ka naman talaga nakagraduate ng kolehiyo, Jason! Bitawan mo ko! Papatayin kita, David! Tikman natin kung ano ang lasa ng laman ng lalaki katulad mo! Bigla akong napasinghap nang mabitawan ako ni Aling Meli, Sir Jupiter. Bumigay ang tuhod ko sa ginhawa at hilo. At doon ko lamang napansin ang dahilan. Malakas pala siyang hinampas ni Mang Celso sa ulo. Bumagsak siya sa lupa at agad nawalan ng malay. Habang hinahabol ko ang aking hininga, mabilis akong dinaluhan ni na Jason at Mang Celso. Kita ko ang pag-aalala sa kanilang mga mata, pero hindi ko yun ininda. Mas inuna kong bumangon kahit nang hihina ang katawan ko. Halos iika-ika akong lumapit kay Karen na nakagapos pa rin noon sa bangko. Agad kong kinalagan ang mga tali niya. Nanginginig ang mga kamay ko habang hinawakan ko ang kanyang lieg at dinama ang mahinang tibok ng puso niya. Lumapit si Jason at tinulungan akong ihiga si Karen sa lupa. Itinapat niya ang tenga sa dibdib ni Karen saka agad nagsimulang mag-CPR. Paulit-ulit niyang ginawa ayon. Ako naman ay nakaabang sa pulso ni Karen. Pilit na hinahanap ang kahit bahagyang senyales na magiging ayos din siya. Paminsan-minsan napapatingin ako sa roll ko. Ginagawa itong sukatan ng bawat segundong lumilipas habang hawak ko naman ng kanyang pulso. Pinakikiramdaman kong babalik sa normal ang tibok ng puso nito. Nang maramdaman ko na mas naging maayos ang tibok ng puso niya, agad kong pinatigil si Jason. Parang sabay-sabay kaming napahinga. Si Gabby naman ay kusa nang lumapit at tumulong kay Jason sa pagbubuhat kay Karen papasok ng bahay. Habang ako naman ay nanatiling nakatayo roon, pagod, nanginginig, pero nagpapasalamat sa Diyos dahil buhay siya. Lumipas sa mga oras at nanatiling tahimik ang lahat. Para bang walang makapaniwala sa mga nasaksihan nila. Mabigat ang hangin sa paligid at tanging mahinang hikbi at malalalim na buntong hininga lang ang maririnig. Sa isang sulok, umiiyak si Aling Mirna.
Nakaupo siya roon, yakap ang sarili habang pinagmamasdan ng kaibigan niyang si Aling Meli na iginapos na rin namin noon. Kita sa mukha niya ang takot at panghihinayang, para bang paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung paano nauwi sa ganoon ang lahat. Si Mang Celso naman ay nakasandal lang sa pader, nakasuksok ang dalawang kamay sa bulsa, malalim at mabigat ang bawat hinga niya. Tahimik lang siya, pero ramdam ko ang bigat ng iniisip niya sa paraan ng pagkakatayo niya noon. Samantala si Mang Tope ay hindi mapakali. Paulit-ulit siyang naglalakad pabalik-balik sa iisang lugar, para bang naghahanap ng sagot na wala namang makapagbibigay ni isa sa amin sa mga oras na yon. Wala pa rin bang balita sa ginagawa ninyong gamot? Mukhang hindi gagana lahat ng nasubok namin, David. Palagay ko, mas mabuti kung huwag nating idaan sa gamot na to. Kuya, bakit hindi natin siya subukang sunugin? Anong ibig mo sabihin? Malinaw kasi, natakot siya sa mga ritual mo. Lalo na sa usok ng bunot na may insenso at kamangyang. Paano kung gumawa tayo ng mas malaki nun at doon natin siya ihagis? Tutulong ako. Kung sa palagay ninyo ay gagana ang plano nyong yan. Posible. Pero oras na magalit ang ugat dilim sa gagawin natin at hindi tayo magtagumpay. Mapapahamak si Aling Meli. Wala na bang ibang paraan? Meron na. Unti-unti na rin namang makukuha ng ugat dilim na yun si Meli kung haayaan lang natin siya sa ganitong sitwasyon. Pero paano kung ikamatay niya nga ito? Siya o ang lahat ng mga tao dito sa lugar natin, Mayana. Yan lang naman ang pagpipilian natin sa ngayon. Wala na rin ho tayong oras para magtalo pa. Kailangan na natin magdesisyon ngayon din. Karen, gising ka na. Salamat naman sa Diyos. Kamusta ang pakaramdam mo? Hindi na importante sa ngayon yan, David. Mas mabuti kung simulan nyo na ang plano nyo ngayon. Pero imbis na patay niyo ang ugat dilim sa katawan ni Aling Meli, gawin nyo na lang akong pain. Ano? Anong ibig mong sabihin? Halos 1 taong nasa katawan ko ang ugat dilim na yan. Pero hanggang ngayon, hindi pa niya nasasakop ng tuluyan ang buong katawan ko. Nagagawa niyo pa rin siyang mapaalis. Tama. Sigurado akong hindi gusto ng ugat dilim ang panibagong host dahil sinisimulan pa lamang niya ang pagsakop sa katawan nito. Pero kay Ate Karen, alam niyang malapit na siyang magtagumpay. Kaya paniguradong mas gugustuhin nitong bumalik sa katawan ni Ate Karen. Ano? Hindi naman ako papayag niyan, Karen. Mahina pa ang katawan mo. Halos mag-agaw buhay ka na nga kanina eh. Pero wala namang ibang paraan, David. Kung gagamitin ulit natin ang ritual mo para mapalabas kay Aling Meli ang ugat dilim, magwawala na naman siya. At baka kung sino na naman sa atin ang pasukan niya. David, ayos lang ako. Kaya kong sarili ko. Ilagay niyo ako sa isang silid kasama si Aling Meli. Iwan niyo lang kami at alam kong lalabas sa kanyang ugat dilim para lumipat sa akin. Gagawin ko naman ang makakaya ko para mahuli siya. At kami, ihahanda namin ang pugon para sunugin ang ugat dilim na yan. Oras na mahuli mo. Pero Iho, magtiwala ka sa kanya. Kumpara sa ating lahat, mas kilala niya ang ugat dilim na yon. Alam kong isa kang albularyo pero ngayon lamang lumabas sa mundo ang ganitong klaseng nilalang na kayang gawing aswang ang sino mang mapapasukan ito. Nag-aalala akong napatingin kay Karen noong mga oras na yon, Sir Jupiter. Kita ko sa mukha niya ang takot pero mas nangingibabaw ang pagiging determinado niya. Alam kong buo na ang loob niya at wala ako sa posisyon para pigilan pa siya. Ayoko ring maging dahilan ng pag-urong niya lalo na't malinaw na handa siyang isugal ang sarili para matapos na ang lahat. Sa huli wala na akong nagawa kundi tanggapin ang desisyon niya habang sinisimulan na ng lahat ang plano. Sa kabilang kwarto kung saan naroon si Aling Meli, doon namin ipinasok si Karen. Tahimik siyang naupo sa tabi ng matanda. Maingat ang bawat galaw para bang ayaw niyang makatawag ng pansin. Sa gilid niya, bahagya niyang itinago ang isang garapon. Yun ang gagamitin niyang panghuli sa ugat dilim kapag lumabas na ito mula kay Aling Meli at subukang lumipat sa kanya. Samantala, ang iba naman ay abala sa labas. Gumagawa sila ng malaking pugon mula sa bunot ng nyog. Maingat na pinagsasalansan ang mga yon habang naghahanda sa susunod na mangyayari. Tahimik ang buong paligid pero ramdam na ramdam ko ang tensyon at kabarang bawat isa. Para bang lahat kami naghihintay ng isang bagay na ayaw naming mangyari pero alam naming darating. Ilang sandali ang lumipas at nanatili akong nakatayo sa labas ng bahay. Kinakabahan at hindi mapakali. Paulit-ulit kong sinisilip ang pinto
Pilit iniisip kung ano na ang nangyayari sa loob ng silid kung saan magkasama sina Aling Melly at Karen. Mabigat ang dibdib ko noon, Sir Jupiter, dahil alam kong anumang oras ay may maaaring mangyari na hindi na namin kayang pigilan. Sa loob ng silid, pigil ni Karen ang kaba habang pinagmamasdan ang paglabas ng ugat dilim mula sa bibig ni Aling Melly. Noon lang niya nasaksihan ng ganong klaseng pangyayari kaya kahit pilit pa siyang nagpapakatatag, hindi pa rin niya mapigilan ng takot. Kita sa mga mata niya ang pagkakabigla habang gumagapang ang itim na nilalang palabas. Mabagal pero parang may sariling isip. Nang tuluyan itong gumapang sa katawan ni Karen, nagsimulang manginig ang mga kamay niya habang mahigpit niyang hawak ang garapon. Ramdam niya ang bigat at lamig ng nilalang habang unti-unti itong umaakyat. Nang umabot ito sa bandang tiyan niya, sa kanya mabilis na inilabas ang garapon at sinubukang itakip sa ugat dilim. Ngunit sa halip na mahuli, bigla itong dumulas at walang awang humukay sa balat ng kanyang tiyan para bang gumagawa ng sariling daan papasok sa loob ng katawan niya. Karen! Karen, ano nangyayari? Papasok ako! Hindi! Wag! Kaya ko to! Kuya, ano ka ba? Huwag mong sirain ang pagkakataon natin. Anong pinagsasabi mo? Nasasaktan na si Karen sa loob. Kaya niya raw, di ba? Halika na, lumabas na tayo. Si Jason na lang magbabantay dyan. Kailangan mong maging handa oras na mahuli niya ang ugat dilim. Parang sasabog ang ulo ko noon sa sobrang pag-aalala, Sir Jupiter. Mahigpit kong hawak ang aking ulo habang nakatayo sa harap ng pugon. Pilit pinapakalma ang sarili kahit nanginginig ang mga kamay ko. Alam kong kailangan kong maging handa sa gagawing ritual pero hirap na hirap akong mag-focus dahil sa takot at kaba na bumabalot sa isip ko. Hindi nagtagal, biglang bumukas ang pinto at lumabas si Jason. Alalay niya si Karen na halos hindi na makalakad. Duguan ang tiyan nito, namumutla ang mukha at talatang ubos na ang lakas. Nakayuko siya habang pilit na humihinga. Para bang bawat hakbang ay sobrang bigat pero hindi ang dugo ang lubusan kong ikinagulat noon, Sir Jupiter. Ang mas tubino sa isip ko ay ang kamay niyang mahigpit na nakadiin sa kanyang tiyan. Kita sa pagkakakapit niya na may pinipigil siyang lumabas. At sa anyo pa lang niya ramdam ko nang hindi patapos ang laban. Sa sandaling yun alam kong anumang mali naming hakbang ay maaaring ikapahamak na niya ng tuluyan. Karen! David, wala na tayong ibang pagpipilian pa. Tanggap ko ng kapalaran ko. Ano? Sige na, hindi ko na rin kayang pigilan pa ng kamay ko ang pagpasok ng ugat dilim sa katawan ko. Desperado na niyang maakit ako. Kaya isama niyo na lang ako sa pagsunog sa kanya. Hindi. Hindi ko kaya. Kaya mo, David. Mabuti kang tao. Alam kong uunahin mo ang kapakanan ng mas nakararami. Hindi ko kaya. Mas marami ka nang nasakripisyo, David. Para sa mga taong bayan na to, nagawa mo akong itago sa kanila. Kahit na hindi mo naman ako obligasyon, tinulungan mo pa rin ako. Alam mong kaya mo to, David. Hindi kakayanin ng konsensya ko, Karen. Gusto kitang tulungan, pero hindi ang patayin ka. Tanggapin na lang natin to. Hanggang dito na lang ako. Karen! Hindi ko na napigilan ang emosyon ko noon, Sir Jupiter. Bigla na lang bumuhos ang lahat ng sakit at takot na matagal ko nang kinikimkim. Hindi ko maintindihan kung bakit. Sa pangalawang pagkakataon, naroon na naman ako sa sitwasyong hindi ko kailanman ginustong balikan. Para bang inuulit ng tadhana ang bangungot na pilit kong tinatakasan noon. Lumipat sa akin si Karen. Pilit na hinihila ang nanghihina niyang katawan. Nanginginig ang kamay niya nang hawakan niya ang pisngi ko. Hindi na napigilan ang sarili ko. Isinubsob ko ang mukha ko sa balikat niya at doon ko ibinuhos ang lahat ng nararamdaman kong takot, galit, lungkot at panghihinayang. Ramdam ko noon ang bigat ng paligid, Sir Jupiter. Parang lumabo ang paningin ko at ang mga taong nasa paligid ay tila tahimik na nakikiramay. Kita ko sa mga mata nila ang awa, ang takot at ang pakiramdam na parabang tanggap na nila ang maaaring mangyari kahit wala pa sa puntong yon.
Doon sa gitna ng yakap namin bigla akong nakaisip ng paraan. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay niyang mahigpit na nakapigil sa ugat dilim. Sa sandaling yon, alam kong kailangan kong kumilos kahit pa ang ibig sabihin noon ay ang pagharap ko sa posibleng kapahamakan. Alam kong naririnig mo ako. Hindi ba't sinabi mong gusto mo ang kinin ng katawan ko? Sa akin ka magsimula. Iwan mo na ang katawang ito. Mahina na si Karen. Mahihirapan ka na rin sa kanya. Sa akin ka pumunta. Ako ang lapitan mo. David, hindi. Anong ginagawa mo? Bakit mo pinapupunta sa iyo ang ugat dilim? Kuya! Huwag kang lumapit sa kanya. Wala na tayong magagawa. Lumalabas na sa katawan ni Karen ang ugat dilim. Hindi! Hindi! Kuya! Huwag mo gawin yan! Kuya! Kita ko noon ang paggapang ng ugat dilim sa kamay ko, Sir Jupiter. Mabagal ang galaw nito na parabang sinasadya, parang nang aasar. Ipinakita niya sa akin kung paano niya ko unti-unting sasakupin. Ramdam ko ang lamig at lagkit dito sa balat ko. Sa bawat pulgada na inaakyat niya, mas lalong bumibigat ang kaba sa dibdib ko. Nilakasan ko na lang ang loob ko hanggang sa tuluyan ko na itong mahila palayo kay Karen. Samantala agad namang nilapitan ni Aling Mirna at Mang Celso ang natumba na si Karen. Inalalayan nila ito, pilit pinatatayo at yakap-yakap para mabigyan ng kaunting lakas. Malakas ang iyak ni Karen noon, halo ang sakit at takot at bawat tikbi niya ay parang tumatama sa akin. Ako naman ay dahan-dahang humarap sa naglalagablab na apoy. Ramdam ko ang init nito sa mukha ko pero mas malinaw sa pandinig ko ang malalakas na sigaw ni Jason. Pilit siyang lumalapit, pilit akong pinipigilan habang hawak siya ni Mang Tupe at Gabi para hindi siya makalapit sa akin. Nang sandaling yon, halos nasa mukha ko na ang ugat dilim. Pakiramdam ko ay isang hakbang na lang at tuluyan na niya akong masasakop. Pero bigla itong huminto. Hindi ko alam kung bakit pero parang may pumigil dito. Doon ko biglang naramdaman ang pag-init ng mga medalyon na nakasabit sa aking leeg. Ang mga anting-anting na matagal ko nang suot bilang proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim. Parang may dumaloy na init at lakas sa buong katawan ko. At dahil doon, lakas loob kong dinakot ang ugat dilim. Tiniis ang hapdi nito habang hinihila sa aking balat at nang magtagumpay ay tumalsik ito sa pool sa nagngangalit na apoy. Doon hindi magkaintindihan ang nilalang kung paano aalis sa kanyang pwesto. Ako naman ay agad na nagsaboy ng pinulbos na insekto at kamangyan sa apoy at saka sinimula ng aking ritual. Pinalibutan kami ng usok doon sa isang iglap hanggang sa nakita ko kung papaano biglang huminto sa paggalaw ang ugat dilim, nanigas at parabang naging tao. Kuya! Ayos lang ako, Jason. Oh, Diyos ko. Salamat naman at ligtas tayong lahat. Hindi namin alam kung paano namin kayo pasasalamatan, Karen at David. Salamat sa inyong dalawa. Wala na ba talaga? Hindi na mabubuhay mo lang ugat dilim na yan? Sa palagay ko naman, wala na, Kuya Gabi. Lumipas ang mga araw at ipinagpapasalamat ko na mabilis ding nakarecover si Karen. Bumalik ang lakas niya kahit ba may bakas pa rin ng pinagdaanan. Pero may mga pangyayaring dumarating kahit hindi ka pa handa. Isang umaga nagising ako at nakita ko si Karen sa sala. Maayos na siyang nakabihis, suot ang damit na pinahiram ni Jason. Nakatayo lang siya roon, tahimik na parabang hinihintay talaga niyang magising ako. Nang magtama ang mga mata namin, may kung anong kirot akong kaagad na naramdaman. Malamlam ang tingin niya, Sir Jupiter. Hindi galit, hindi takot, kundi parang nagpapaalam. Isang bagay na alam kong hindi ko pa kayang tanggapin noong mga araw na yon. Napahinto ako sa paglapit sa kanya, parang biglang bumigat ang mga paa ko. Gusto ko sanang pigilan ang mangyayari pero bago pa ako makakilos siya na mismo ang lumapit sa akin. Mabagal ang mga hakbang niya pero buo ang loob.
Gusto ko sana siyang pigilan noon, Sir Jupiter. Gusto kong sabihin na wag muna, na manatili pa siya. Pero ano nga ba ang magagawa ng isang katulad ko? Kaya kahit mabigat sa dibdib at nanginginig ang loob, hinarap ko na lamang siya, buong tapang, kahit alam kong may sakit na kapalit. Magandang umaga, David. Magandang umaga. Hinintay talaga kitang magising. Gusto ko lang magpaalam sa'yo ng maayos at magpasalamat na rin. Karen, alam mong hindi mo na kailangang umalis. Wala kang kasalanan sa nangyari sa pamilya mo. Kaya hindi mo kailangang pagbayaran ang kasalanang hindi mo naman ginawa. David, alam natin ang totoo. May naniniwala na rin sa akin. Sapat na sa akin yun. Pero hindi lahat maniniwala na wala akong kasalanan. Kahit saang anggulo tingnan, lalo na kung mata ng batas ang titingin, kasalanan kong lahat. Ako ang pumatay sa pamilya ko. Wala namang magsusumbong sa'yo dito, Karen. Ligtas ka dito. Hindi mo kailangang isipin ng mga pulis. Alam ko at salamat dahil handa kang gawin yun para sa akin. Pero hindi ko gustong mapahamak ka. Hindi mo ko kailangang intindihin. Hindi ko rin naman gusto na pabayaan ka na lang. David, Tama si Kuya, Ate Karen. Wala kang kasalanan. Hindi mo kailangang pagsisihan lahat ng yun. Jason, hindi pwede. Pwede. Basta pipiliin mo. Wala kang utang na loob sa mundo para magdusa ng ganyang Karen. Pagkatapos ng ginawa mo sa ugat dilim na yun, kung paano mo pinili na isakripisyo ang buhay mo para sa amin, para sa mga taong walang kaalam-alam na iniligtas mo sila, hindi mo deserve ang makulong. Gabi, Jason, hindi ko rin naman gustong mabuhay na lang na walang ginawa kundi magtago. Hindi na mababago ang tingin ng tao sa akin. Isa akong mamamatay tao at hanggang doon na lang yun. Hindi naman natin kayang ipagsigawan ang katotohanan sa mga tao, hindi ba? Pero mas pipiliin mo bang makulong habang buhay, Ate Karen? Palagay mo ba, mas kaya mong tiisin yun kumpara sa makasama mo kami at magkaroon ka ng panibagong buhay muli? Sandaling nanahimik si Karen. Kita ko noon ang mariin niyang paglunok pati ang pamumuo ng luha sa mga mata niya. Pero bago pa yun tuluyang tumulo, mabilis niya itong pinahid. Pagkatapos ay humarap siya sa akin. Marahan niyang hinawakan ang kamay ko, Sir Jupiter, na parabang doon sa kumukuha ng lakas. Lumapit siya at bago pa ako makapagsalita, hinalikan niya ako sa pisngi. Sa sandaling yun, parang may biglang humigpit sa dibdib ko. Sobrang sakit sa puso ng mga oras na yun. Parang mas masakit pa sa anumang sugat na naranasan ko sa katawan. Kung kaya ko lang sana, hinawakan ko na siya at pinigilan na umalis. Gusto kong sabihin na manatili na lang siya sa tabi ko na hindi niya kailangang harapin ang mundo mag-isa. Pero buo ang loob niya at ramdam ko yun sa paraan ng pagtalikod niya sa akin. At nang tuluyan na siyang humarap palayo, saka naman dumating ang mga taong hindi ko kilala. Bigla akong kinabahan. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip. Hinila ko si Karen palapit sa akin at itinago ko siya sa likod ko. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Ako nagpatawag sa kanila, Kuya. Bakit? Para saan? Biology sila, Kuya. Ang totoo niyan, kaya hindi ako nakagraduate dahil kabilang ako sa early rise biologist na ang inaaral ay mga kakaibang species. Katulad na lang ng ugat dilim. Mga biologist? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin, Jason? Pasensya na, Kuya. Natakot lang ako na baka hindi mo maintindihan kaagad. Pero kailangan ko silang tawagin para pag-aralan ito. Base sa kwento ni Ate Karen kung papaano niya nakuha ang ugat dilim, posibleng bukod sa kanya, may iba pa rin nalagyan ng mga ganitong klase ng nilalang. Ibig mo sabihin, alam na nila ang tungkol sa ugat dilim? Oo, Kuya. At dahil sa kanila, nakumpirma ko na. Oras na masakop na ng ugat dilim ang kanilang host, makakaya nila lang gumawa ng marami. At yun ang kailangan nilang hanapan ng sarili nilang host. Anong ibig mong sabihin? Marami na ring umuuling mga ugat dilim sa mundo. Mukhang huli na rin tayo para iligtas ang lahat. Paano mo naman nasiguro yan, Jason? Pinadala ko sa kanila ang ugat dilim na naging bato. At hindi ito ang unang nakakita sila ng ganitong klaseng bato. Kuya, marami na sila. Umuuli na sila. Mukhang kahit saan ka pumunta ngayon, wala nang ligtas na lugar. Dahil kahit ang pinaka-inosenteng tao ay pwedeng isang host na lang din
ng ugat dilim. Nang marinig ko ang lahat ng yon, parang muling bumigat ang pakiramdam ko, Sir Jupiter. Para bang biglang nawala ang saysay ng lahat ng pinagnaanan at ipinaglaban namin. Akala ko noon sapat na ang ginawa namin para matapos na ang lahat. Pero mali pala ako. Doon ko naunawaan na ganito talaga ang buhay. Hindi dahil nalampasan mo ang isang problema ay ibig sabihin tapos na ito magpakailanman. May mga bagay na paulit-ulit haharapin ng iba. Sa ibang lugar, sa ibang panahon. Ang dasal ko na lang noon, Sir Jupiter, ay sana kung sino man ang susunod na makakaharap sa ugat dilim o sa mga katulad nitong nilalang, magkaroon ng sapat na lakas ng loob na lumaban, magsakripisyo at piliing pigilan ang paglaganap ng ganitong klase ng kasamaan. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit walang kasiguraduhan ang magiging kapalit. Dahil sa mga nangyari, naudlot muna ang pag-alis ni Karen. Dinala siya ng mga kasama ni Jason at saka lamang sila bumalik makalipas ang 1 linggo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maintindihan kung paano nagawa ng organisasyon na yon na burahin ang balita tungkol sa nakawalang preso. Para bang bigla na lang itong nakalimutan ng lahat. Wala nang balita, wala nang usap-usapan at hindi na ito muling nabanggit kahit kailan. Maging si Karen ay nagtaka rin noon. Sinubukan pa nga niyang sumuko sa mga pulis pero sa halip na arestuhin, sila pa ang nagpaalis sa kanya at sinabihang wag na siyang bumalik. Doon ko lalong naramdaman kung gaano kalalim ang impluwensya ng grupong kinabibilangan ni Jason. Lalo na nang mula noon, naging abala na ang kapatid ko. Bihira na siyang umuwi. Ang alam ko na lang tahimik niyang hinahanap ang iba pang mga ugat dilim. Ginagawa ang lahat ng palihim para hindi magdulot ng takot sa mga tao. Isang taon ang lumipas at unti-unti nang nakakabawi si Karen. Kita ko sa kanya ang muling pag-usbong ng pag-asa at ang kagustuhang magpatuloy sa buhay. Nagsimula siya ng maliit na negosyo at doon ko lalong nakita ang lakas ng loob niya. Sa panahong yon, unti-unti ko na ring sinubukang ligawan siya. Hindi naging madali pero makalipas ang ilang buwan, sinagot din niya ako. Ngayon po may 2 na kaming anak. Sa kabila ng lahat, masasabi kong naging masaya ang buhay. Nandoon pa rin ang mga problema. Nandoon pa rin ang lungkot tuwing may balita mula kay Jason na may natagpuan na naman silang posibleng host ng ugat dilim. Pero tao lang din po ako. Kahit gaano pa namin kagustuhang tumulong, alam ko sa sarili ko na may hangganan din ang kakayahan kong gumawa ng ritual at harapin ang mga ganitong uri ng kasamahan. Kaya sana po sa mga nakikinig sa kwentong ito, maging mapagmatsyag po tayo. Hindi lang po mga tao ang kayang magbago at magtago. Maging ang mga nilalang na dati akala natin ay alamat lang gaya ng mga aswang at katulad nila, may paraan na rin para makisalamuha sa mundo at tahimik na mambiktima. Dahil sa panahon po ngayon, hindi na po natin alam kung sino po talaga ang mga nakakasalamuha natin araw-araw. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Jupiter. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo at ang inyong channel.